Hi guys! Welcome to my mini vlog! So for today's video, samahan nyo ako magligpit ng mga damit. At habang nagpaplano nga ako magligpit ng mga damit namin, ay bigla may sumingit na bata at nagpapaturo ng kanyang assignment. Kaya naman bago ako magligpit, tinuruan ko na muna siya. Namomroblema kasi siya kung paano niya gagawin yung 12 noon. Kung paano kasi magsulat ng oras yung pinag-aaralan nila, kung paano yung kamay ng oras, kung halimbawa 7, kung saan yun ilalagay. So yun, nahirapan siya. Diyan niya tinulungan ko na siya kasi nabutas na yung papel niya, kaya nasusulat niya sa 12. Tapos Nakakatawa sabi ko pa sa kasi kanya, sabi niya, kumuha siya ikuha ko ng daw siya ng bagong para papel doon niya kasi nga ipapatong punit na yung yung papel niya. sinusulatan niya kasi bond paper lang yun. Ipinrint niya ng teacher Tapos niya. ayaw niya. So yun, mas lalo tuloy nabubutas yung papel niya. Ewan ko ba naman, kanina ba ito nagmanang batang to ng kakulitan. So yan, sabi ko sa kanya mag-hi siya sa camera. Nag-hi nga siya. Hindi man siya rinig. Ayan, nag-hi siya. Yan, tinitingnan ko lang siya kung ano yung ginagawa niya, kung tama ba, tinuturo ko sa kanya. Syempre, para matuto siya, hindi dapat ako yung magsulat, diba? Natawa ko nung nakita ko tong video to. Nakita ko kasi yung paa niyan, baling-bali. Ngayon ko lang yun nakita. So yun, nagbura na naman. Mamaya, butas na naman yung papel niya. Diyos ko, kalokang bata. Itong batang to, sobrang sipag talaga niya magsulat-sulat, gumawa ng assignment. Minsan siya lang mag-isa yung nagawa ng assignment niya. Kinder pa lang siya. Pero siya na yung gumagawa ng mga assignment niya minsan. Nakita ko nga patapos na siya, kaya tatayo na ako dyan para magligpit-ligpit ng konti para mabawasan na yung gagawin ko. Kasi ang dami kong ligpitin. Lahat ng damit namin kailangan kong ayusin. Kasi ilang araw akong wala sa bahay, nagtatrabaho. So, ayun. Siyempre, yung mga anak ko lang yung nandito, saka yung partner ko. Kaya sigurado naman ang mga gamit namin nagkakagulo. Hindi ko nga alam kung paano ko siya uumpisahan kasi ang dami namin damit. Meron pa sa labas na nakasampay. Tiklopin. Ay nako, ang hirap pagka ang laki ng pamilya mo. Ang dami mong ligpitin, Diyos ko. Lalo na puro bata. Ay nako, apakahirap. Ang dami mong labahin, ang dami mong tiklupin, ang dami mong ligpitin. Nakakaloka. Kagagaling ko lang ng school nito kasi yung anak ko, si Ate Sia, yung nagawa ng assignment niya, malapit na yung graduation niya. So, kailangan na niya mag-practice and kailangan kasama na yung parents kasi para may kasama na sila pagpa-practice para yung gagawin nila sa graduation. Hindi na malito yung bata. Syempre, mga kinder, ganyan, kailangan ng magulang talagang kasama, hindi katulad nung elementary na talaga na kahit mag-practice yan, okay lang. So, sila kailangan kasama. Kanina, nung nag-aantay ako sa kanya, kasi may klase pa sila, may nakakwentuhan ako. Lalaki, single dad siya. Iniwan daw siya ng asawa niya ng 2 years old pa yung anak niya. Magto 2 years old. Nagpapakit yung aking dalaga. Tapos daw, nag-abroad daw yung asawa niya nang hindi niya alam. Ang may alam lang daw, yung father ng babae, saka yung babae. Tapos hindi daw nagpaalam sa kanya yung asawa niya na mag-a-abroad yung asawa niya. So naiwanan daw sila. Tapos alam mo yun, yung parang iisipin mo, ang hirap ng sitwasyon ko sa buhay, pero mas meron pa palang mas mahirap yung sitwasyon. Biruin mo naman, siya nagpalaki dun sa anak niya. Kinder na yung anak niya. Tapos siya lang yung naging nanay, naging tatay nung anak niya. Kasi nag-abroad yung asawa niya, hindi sila pinadadala ng pera. Biruin mo, nag2 taon yung asawa niya sa abroad, ni piso hindi sila nakatikim. Tapos nung umuwi daw yung asawa niya galing abroad, hiniram daw yung anak niya. Siyempre, hindi naman niya pwedeng ipagdamot kasi anak din naman yun ng asawa niya. Tapos alam mo yung masakit na katotohanan, pinabayaan lang niya yung anak niya. Hiniram niya pero pinabayaan daw yung anak niya. Wala lang daw ginawa yung babae kundi makipag-usap sa boyfriend na Arabo ata yung boyfriend ng girl. Tapos parang 'di ba, parang kawawa naman yung bata, pero hindi naman natin siya dapat i-judge kasi hindi naman natin alam yung sobrang ano ba yan? Hindi natin alam kung ano talaga yung story. Wala lang, na-share ko lang.
So yan, fast forward na tayo kasi masyado mahaba tong video. So yan, kailangan ko ng magtiklop ng napakadaming damit para maayos. Kasi kung di ko to ipa-fast forward, naku po, baka bukas pa to matapos, guys. Diyos ko. Ito lang naman yung plano kong gawin ngayong araw, yung magtiklop ng mga damit, mag-ayos ng mga damit. Pero hindi ko alam kung anong oras pa ako matatapos. Kasi nga, hindi lang naman ito yung aayusin ko. Meron pa dun sa labas. Sobrang dami pang damit. Meron pa nga dyan sa mga patong. Sobrang dami pa niyan. O nakikita nyo naman, hinagis-hagis ko na lang. Pero madami pa rin yan. Hindi yan lahat. Diyos ko po. Diyos may. Yan yung ano namin, pantihan namin magjowa. So yan. Huwag nyo nang i-judge yung mga panty namin, ha. Nag-ano pa ako dyan. Nagsisermon-sermon pa ako sa aking mga chikiting kasi sobrang gulo. Alam mo naman, ang dami kong junakis. 4 yung anak ko. Plus pa yung mga pamangkin kong makukulit. So, yan. Meron kaming 6 na bata na makakulit sa bahay. Kaya naku, windang ang buong mundo. Ang hirap ng voice over, nauubusan ako ng sasabihin. Sus ko. Hindi pa tayo pwede. Kailangan pa natin ng madaming practice para sa voice over ng ating daily vlog. Diyos ko. Mga ilang mini vlog, siguro mapaperfect ko na tong voice over. Napakahirap mag voice over, guys. Nauubusan ako ng sasabihin. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko. Susme, ako na may hindi makwentong tao. Pero pag maritisan, makikinig ako. Charot! So yan, hindi ko na alam kanino pang damit yung tinitiklop ko. Sa bagay, sa mga anak ko lang naman lahat yan. O yan, o. Part 1 pa lang yan, guys. Thank you for watching!